Sige po, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Ito pa rin po tayo sa Daily Bible Study dito po sa ating Rema Pills. So ngayon po ang topic po natin sa buong linggo ay sabi niya sa title, Four Secret of Continued Grace. So 4 na sikreto para magpatuloy o para tuloy-tuloy yung grace ng Lord. Pag sinabi po kasi natin grace, na may pagkakaiba po kasi sila ng mercy. Ang mercy po ay sa Tagalog ay habag or awa. Pero ang grace po ay biyaya o kaloob o libreng bigay ng Diyos na walang bayad. At ang isa sa nakuha po natin na grace na mula sa Diyos ay yung kaligtasan po ng ating kaluluwa. Sabi niya po rito na meaning po ng grace, sabi niya, unmerited favor of God. So yung pabor ng Diyos ay nasa sa iyo, nasa sa atin, nasa mga anak ng Diyos. At pag sinabi mong pabor, kahit anong hilingin mo, once na anak ka ng Diyos, ibibigay niya. Kasi bakit? Nandun yung pabor. Parang ganito po, sa isang magulang at sa kanyang anak, at tapos may isang bata na hindi naman kamag-anak, example po natin, sabi natin pulubi, manghihingi ng pera, para sila nang hingi ng anak niya. Bibigyan ba ng nanay yung pulubi? Yes, bibigyan. Pero hindi dahil sa biyaya, kundi dahil sa awa or habag. Ngayon, pag yung anak ang nanghingi, syempre, bibigyan niya yan. Kasi bakit? Yun yung biyaya. Yun yung karapat-dapat na makuha ng anak. Kasi bakit? Nandun yung relasyon nila bilang mag-ina. I mean, pag ganun din po pagdating sa relasyon natin sa Diyos. At ang sabi nga po, ulitin ko po, sabi niya, four secret of continued grace. At ang number 1 po dyan, atin lang pong babalikan, recap po natin, sabi niya sa una po, sa turo ni Pastor Ramian, sabi niya, live and walk in the Spirit. Mamuhay at lumakad sa Espiritu. At ang pangalawa po, ang sabi niya, be patient in hope. At ang pangatlo po na pag-aaralan natin sa hapong ito, is ang sabi niya po, continue in faith. Ayan po yung pangatlo na pag-aaralan natin. Sabi niya, continue in faith. Isa po sa mga, paano ba sabihin, struggle ng mga tao is yung pananampalataya. Yes, minsan nagtuturo po tayo ng faith, lalo-lalo sa mga Bible study, minsan sa Sunday service, tinuturuan natin yung mga miyembro ng pananampalataya. Pero minsan nagiging struggle na lang sa mga tao, o mismo sa nagtuturo kung minsan, kasi bakit? Hindi niya nakukuha o hindi niya nakikita yung bunga ng kanyang pananampalataya. Amen po. Kaya nga, ulitin ko po, ang isa sa biyaya na nakuha sa atin o ibinigay sa atin ng Diyos na libre o walang bayad o nakaloob ay kaligtasan. Minsan kasi pag sinabi natin biyaya o pagpapala is lagi lang tayo nakatuon minsan sa material. Pero hindi. Hindi lang porket biyaya, nakatuon ka na dun sa material. Maging sa spiritual. At ang pinag-aaralan nga po natin ay sikreto para ma-maintain natin yung biyaya ng Diyos na binibigay sa atin. Ulitin ko po, kumbaga sa teacher at sa estudyante, pag ang estudyante ay namimit niya o nagagampanan niya yung pinagagawa ng teacher, pag humili ng estudyante, binibigay ng pabor. Kasi bakit? Na-maintain ng estudyante yung kailangan ng teacher. Ganon din po tayo pagdating sa Panginoon. Kung na-maintain natin yung pinagagawa ng Diyos sa buhay natin bilang isang Kristiyano, yung unmerited favor niya, hindi nawawala sa atin. Ngayon, sabi nga po, pinag-aralan natin yung 4 na sikreto. At ang pangatlo po, sabi niya, yung continue in faith. Makipagbukasan po kayo sa akin dito po sa Colossians chapter 1, verse 23. And I hope meron po tayong mga Bible po sa ating mga tabi. Ayan. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas. Kaya nga po Colosas eh. Pero inget, konting background lang po, si Apostol Pablo po ay hindi siya nagtatag ng nagtatag ng simbahan sa Colosas. Pero mayroon siyang pananagutan. Kasi bakit? Yung mga pinadala niyang nagtuturo is sumasalungat doon sa pinapangaral niya. Kaya mayroon siyang pananagutan doon sa taga-Colosas. At ang isa na pananagutan niya is ibalik yung dating pananampalataya na nakuha nila sa tinuturo ni Apostol Pablo. Kasi minsan nalilihis na sila
dahil sa mga bulaang guro na tagapangaral na pumasok doon sa Colossus. Kasi nakabase na sila, sabi nila ang kaligtasan kailangan pangganap ng mga ritual, which is hindi naman itinuro ni Apostol Pablo. At ito pong sulat na to, hindi lang sa mga taga-Colossus, kundi maging sa panahon natin, kailangan natin ma-i-adapt. Kasi bakit po? Kahit mismong si Apostol Pablo is nakaranas ng, sabi ko nga po, ano po ba yan? Struggle sa pananampalataya. Kasi hindi niya ito isusulat kung mismo siya, hindi siya nahirapan. Isa sa pinaka nahihirapan, kung saan nahihirapan ng mga Kristiyano kung sa pananampalataya. Sabi ko nga po, lalo na, nagtuturo sa, marami sa atin nagtuturo ng pananampalataya, pero pag dumating ka na sa point na ikaw na mismo yung nasa sitwasyon, minsan ikaw din nanghihina yung pananampalataya kasi bakit hindi mo nakikita yung resulta ng pananampalataya natin. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossus, meron siyang bilin. At ang sabi niya po rito, basahin ko po sa inyo sa Colossus chapter 1 verse 23. Yan, ang sabi niya po, subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Ulitin ko, yan po ay hindi lang isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossus, kundi maging sa panahon natin, pinapaalalahanan tayo ng Biblia na pagdating sa pananampalataya, kailangan natin ng maging matapat. Kasi bakit po? Marami sa atin, maraming mga Kristiyano na hindi na ganun katapat pagdating sa paglilingkod o pagdating doon sa pananampalataya o doon sa tinatawag na faith. Alam naman po natin ang faith. Sabi ko nga po, mga itinuturo natin sa Bible study o maging sa mga services natin, tinuturo natin kung ano ibig sabihin ng pananampalataya. Pero pag dumating na sa point na ikaw na yun sa sitwasyon, magaling tayong mag-encourage sa mga taong nawawala ng pag-asa, sa mga taong mahina ang pananampalataya, pero pagdating sa point na ikaw na yun sa sitwasyon, katulad na lang po ng kakulangan sa pinansyal o maging sa sakit, pag ikaw na yung tinamaan ng ganyan, minsan ikaw rin nangihina yung pananampalataya. Pero hindi ko po sinasabing walang pananampalataya ang bawat isa. Lahat po ng tao, lahat po ng anumang relihiyon, lahat po tayo may kanya-kanyang pananampalataya. Yun nga lang, depende sa laki o sa liit ng iyong pananampalataya. Nakukuha po natin. Kaya nga po ang sabi niya Apostol Pablo sa mga taga-Colossus, maging sa panahon natin ngayon, sabi niya, ulitin ko, sa verse 22, sabi niya, subalit kailangan kayong manatiling tapat. Ulitin ko, marami sa mga Kristiyano, marami po sa mga tao na hindi na nagiging tapat. At ang sabi niya, hindi lang basta tapat, kundi sabi niya, maging matatag. Kasi sa pagdating sa pananampalataya, battle, pakikipaglaban. Kasi bakit? Anong pinanlalaban natin pagdating sa faith? Yung isip natin. Kaya nga po ang sabi niya, maging matatag. Ibig sabihin, kailangan mo ng tibay. Kailangan pagdating sa pananampalataya, matibay ka. Bilang isang Kristiyano, kailangan matibay ka sa pananampalataya kung gusto mong makuha yung favor ng Diyos o yung grace niya. Kaya nga po, ulitin ko, sa mga pinag-aaralan natin, nagbigay sila ng sikreto para maalam o para malaman nating mga Kristiyano na yung pabor ng Diyos ay nasa sa atin kung ginagawa natin yung mga bagay na ginagawa ng Diyos. Ano po yun? Yung number 1, ulitin ko, sabi niya yung live and walk in the Spirit. Number 2, yung be patient of hope. At yung pinag-aaralan po natin, sabi niya, continue in faith. Yung pananampalataya, kailangan tayong magtuloy-tuloy sa pananampalataya. Pero sabi ko nga po, ulitin ko, sabi niya, kailangan nating maging tapat sa pananampalataya. Hindi lang basta tapat, kundi ang sabi niya pa, kailangan mo rin maging matatag. Kasi pagdating sa pananampalataya, tayo po ay battle. Pakikipaglaban. Ang naglalaban yung isip mo. Kaya nga sabi niya, faith without action is dead. So kailangan natin gumawa, kailangan natin gumalaw according sa pananampalataya. Minsan sasabihin nila, God will provide. Yes, tama naman, God will provide. Wala pong mali. Tama po ba? Pero kailangan, sa kabila ng God will provide, meron ka rin ginagawa. Kasi paano makukuha yung pabor ng Diyos kung ikaw ay nakaupo lang? Kung ikaw ay, excuse me for the word, walang ginagawa. Sasabihin natin, oy, mga Kristiyano, nandoon yung pabor ng Diyos. Pero sabi ko nga po, hindi mo makukuha yung pabor ng Diyos kung hindi mo na-maintain o kung hindi natin na papatuloy o na ipapakita sa Diyos na karapat-dapat tayo doon sa grace na kailangan niya ibigay sa atin. Nakukuha po natin. Kaya nga po ulitin ko,
Subalit, kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. Sabi niya pa, at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita. Yung pag-asa na nagbigay sa atin, kasi nung time na hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, sabi sa Biblia, ang turing sa atin ay kaaway ng Diyos. Pero dahil sa may nag-share sa iyo ng Word of God, dahil sa ipinakilala sa iyo ang salita ng Diyos, ipinakilala sa iyo si Jesus, sabi niya, kung ikaw ang taong ay buong pusong tumanggap sa Panginoon, yumakap sa prinsipyo ng Diyos, kasama rin kailangan yakapin mo yung pananampalataya, yung pagtitiwala mo sa Diyos. Parang ganito lang po yan. Example po sa mga nagmo-model, hindi po kukunin ng isang company na mag-model yung isang taong, for example, shampoo. Diba? Marami pong mga naglalabas ng mga shampoo. Hindi kukuha ang company ng shampoo kung ikaw ay kalbo. Bakit? Hindi mabibili ang produkto. Kasi bakit? Hindi nakikita yung dapat na sana'y nagagawa ng shampoo. Amen po, ganun din po pagdating sa Diyos. Kailangan mapakita o kailangan makita sa atin ng Diyos o ma-maintain natin yung kalidad na pinapagawa sa atin ng Diyos para maging yung biyaya niya ay magtuloy-tuloy at magpatuloy sa buhay natin mga Kristiyano. Ulitin ko po, hindi po lahat ay pinapabura ng Diyos. Hindi po lahat ibinibigay ng Diyos yung mga pangangailangan. May magsasabi, ako po nakuha ko pangangailangan ko, yes, binigay ng Diyos. Pero hindi by grace, by mercy. Amen po. Iba pa rin yung binigay ng Diyos ng by grace kasi bakit? Nalugod eh. Kumbaga sa magulang, natuwa. Kaya kahit anong hilingin ng anak doon sa magulang, dahil sa natuwa yung magulang, ibibigay ng magulang. At ang magulang po natin spiritually, walang iba kundi ang Diyos. At ang Diyos po ay binibigay niya yung pabor sa kanyang mga anak. Pero kailangan magawa natin yung sikreto o kailangan ma-maintain natin yung secret na pinagagawa ng Diyos. Ano po yun? Ulitin ko sa number 3, sabi niya, continue in faith. Kailangan magpatuloy tayo sa pananampalataya. Kaya nga, sabi niya doon, manatiling tapat. Kailangan natin maging matapat. Saan? Sa pananampalataya. Kapat ka sa gawain ng Diyos, may nakakakita man o wala. Kasi bakit? Isipin po natin, hindi tayo sa tao naglilingkod. Kundi ang pinaglilingkuran po natin, walang iba kundi ang makapangyarihan. At Ama natin, si spiritual, walang iba kundi ang Diyos. Ulitin ko, kung literal ng magulang, kapag natutuwa sa anak, binibiyayaan ng kung ano man ang hilingin, kahit sabihin mong mamahalin yan, kahit sabihin mong napaka-imposible niyan para sa magulang, pero ang magulang gagawa ng parang kasi bakit nalugod yung magulang sa bata. Ganun din po tayo sa Diyos. Kasi ang Diyos naman natin, sa pagtingin sa Kanya, walang imposible. Lahat ng bagay kayang ipagkaloob po, kayang ibigay ng Diyos, ano man ang hilingin po natin. Pero yun lang, meron siyang requirement na kailangan ganapin. Kailangan makita sa buhay natin. Ano po yun? Yung 4 na sikreto, para maging tuloy-tuloy o magpatuloy yung grace o yung biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ang isa po, sa last po, hindi naman po last, yung pangatlo sa 4 na pinag-aaralan natin ay yung pananampalataya. Kailangan lang natin maging kumilos, gumalaw sa pananampalataya. Sabi niya nga sa salita ng Diyos sa Matthew, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kailangan lang natin nakipaglaban, kailangan natin ipagpatuloy kung ano man po yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. At yan lang po yung mapag-aralan natin. I hope meron po tayong natutunan sa hapon po ito. Sige po, inihiling ko po na bawat sa inyo po at tayo po yung manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, maraming salamat po o Diyos sa hapon ito. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mong aming napag-aralan at Lord, sa pagtuturo mo ng mga sikreto upang manatili, Panginoon, yung biyaya mo sa iyong mga lingkod. Salamat, Panginoon, dahil ipinaalam mo ito, hindi mo ito inilihim sa bawat isa. Pagkas, Panginoon, patuloy na ipinakita mo yung pabor mo bilang mga anak mo, Panginoon. Dalangin nga po namin, O Diyos, na patuloy na kumilos ka sa buhay ng bawat isa. At maraming salamat po sa hapong ito. Sa iyo namin binabalik ang pinakamataas na pagpulit pag-alam sa pangalan ni Jesus.
Amen. So magandang hapon po muli sa bawat isa. God bless po.